Ito ang unang beses sa PBA history na may isang import na lumahok at papasahuran umano ng up to 7 million kada buwan. Tanong ng TNT fans, bakit si Ball kaya nilang bigyan ng ganun kalaki? Si Mikey Williams, 1.5 million per month daw ang hinihingi, bakit ayaw nila ibigay? Eh di sana matagal na nagkampiyon ng TNT kahit panong panahon na marami silang nasa injured list at si Mikey nasa sideline naghihintay pa rin na magkaroon ng offer mula sa TNT. Pero dahil sa kanilang pride na umano banned na si Mikey sa kanila. Kung tutuusin, kaya naman pala nila, pero si Ball kasi import yan, NBA caliber pa, at si Ball ilang buwan lang naman dito sa Pinas kasi hindi na siya qualified sa next conference dahil sa height limit sa Governor's Cup. Si Mikey gusto agad ng max contract at habang tumatagal mas pinapakapal niyang offer tapos iba pa yung mga bonuses. Kung titimbangin, kapag naipon ang 1.5 million per month niya sa loob ng kahit 1.5 taon, mas malaki pa pala ang gagastusin nila kay Mikey at si Ball worth it din sa ganun kalaking bayad. Ganun kagalante ang TNT sa kanilang mga imports. Si RHJ na nakatanggap din ng kalahati sa ibinabayad nila kay Ball at hanggang ngayon, nagbabayad pa rin sila kay RHJ kahit di nila magagamit dahil sa advance contract na binigay sa kanya. Pero dapat pa pala sila magpasalamat kay RHJ sa pagkaka-injured nito kasi kung di dahil sa kanya, hindi maghahanap ng bagong import ang TNT at eventually, stick na lang din sila kay RHJ habang yung ibang team sobrang dambuhala na ng mga pinipili. Baka mahirapan lang din lalo si RHJ. Sinabi din ni Ball na hanggang ngayon siya ay nagpapakondisyon at kailangan ng mga ilang araw bago maging ganap na handa na. Base sa schedule, ang unang makakasalpukan ng TNT ang Ross, kung di ako nagkakamali. Siguradong maraming mag-aabang niyan dahil kay Ball. Sinadya talaga yan ng PBA na ilagay sa first game ang pinakasikat na import ngayon. Kahit di na magkampiyon ng TNT, paldong-paldo ng PBA sa gate attendance lalo na kapag umabot sa finals hanggang game 7. Sa kabila ng mga papuri kay Ball, ang TNT coaching staff din ay nag-a-adjust sa rotation nila. Kasi si Ball medyo may kabagalan at baka may iwan sa takbuhan pero ibahin mo siya, may handling, may shooting, athletic type. Paano nga ba kapag nagpang-abot si Sam Diguara na 7'5" from Macau Black Bears versus Ball na 2 inches lang binaba kay Diguara. Kung sa depensahan medyo angat si Diguara, pero kung sa pang all around walang panama to si Diguara na hanggang depensa lang kaya. Tingnan na lang natin ang mga mangyayari, baka kasi mauwi sa for the hype lang. At dahil patangkaran lang naman din ang pinag-uusapan, isalin na natin itong pinakabagong bigman na posibleng bigyan ng tsansa ng Converge 5Xers recently. Sila Disle Palam ay namataan ng isang PBA insider nagpa-practice nagta-tryout. Sila Disle Palam nga palang ika-42nd pick ng Meralco Bolts 4th rounder pero tinanggal agad sa listahan. Isipin nyo mga kuy, sila Palam 6'9" yan. Kapag nahasa ng Converge, kahit kagaya sana ni James Lapota playing style, malaki ang tulong niya sa paint. Siya pa naman ang tallest talent ng PBA draft. Ayon sa Meralco, binigyan naman daw nila ng chance si Palam na ipakita ang kaya niyang gawin kasi syempre sayang din yung 6'9". Pero mukhang nangangapa ito sa practice. Mukhang gusto siguro ng Meralco yung mga perfect players na agad. Yung mga hindi pang rookie ang laro. Pero tiningnan ko din yung highlights niya sa MPBL under Cebu Classic. May kapasidad naman siya. Kulang siya sa pagmaster ng mga basic fundamentals gaya ng footwork, tamang positioning sa depensa. Madali din siya itulak. Kapag kukunin to ng Converge, dapat siguraduhin talaga na mahasa. Wala naman sigurong problema to. Nandiyan naman sila kay Danny sa kanila. Sa kanya nahasa si Justin Arana. Kailangan din nila this pag-ibayuhin pang shooting. Sa ngayon, mga hook at flip shots pa lamang kaya niyang gawin. Nakaka-baskets lang din siya kapag mismatch ang kabantayan. Pero kapag nahasa sila this, magiging magandang addition niya sa Converge lalo na kapag na-injured ang isa sa kanilang big man. Sa MPBL, nagkaka-average siya ng 9 to 10 points per game, 6 rebounds. Pero syempre, MPBL naman yun. Sa PBA, ang daming big man na kahit gaano ka pakatangkad pero kung mahina naman ang binte, tumba ka pa rin. Sa ngayon, nasa tryout stage pa lang siya pero sana mabigyan siya ng chance ng Converge. Wala naman ding masama kung susubukan.